Sa gitna ng umiinit na palitan ng salita ng ilang opisyal ng pamahalaan laban sa China, iginit ng dating kalihim ng Department of National Defense na si Norberto Gonzales na mas mainam umiwas sa gulo at idaan sa maayos na usapan ang mga hindi pagkakaintindihan. Si Almar Forzuelo sa report. Patuloy ang tensyon sa iba't ibang panig ng mundo, gaya ng digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia at ng Israel at Gaza. Mga hidwaang ayon sa ilan, sanay na iwasan kung napaagang dialogo at maayos na negosasyon. Sa Pilipinas, umiinit din ang diskusyon kaugnay ng West Philippine Sea. Sa gitna ng palitan ng matitinding pahayag, lumalakas ang panawagan na huwag itong mauwi sa malalang komprontasyon. Dapat iligay sa lugar at saka hindi. Ang tapang hindi mo ipinagyayabang. Yung mga tunay na matatapang, tahimik lang. Ang kailangan preparasyon. Ito ang naging tugon ng dating kalihim ng Department of National Defense o DND na si Norberto Gonzales sa panayam ng SMNI News kaugnay sa umiinit na diskusyon ng mga senador laban sa ilang opisyal ng China. Paliwanag ng dating kalihim na bagamat tama na ipaglaban ng Pilipinas ang karapatan nito sa pinag-aagawang teritoryo, mahalaga ring magsagawa ng re-evaluation sa foreign policy ng bansa. Importante na magkaroon tayo ng re-evaluation ng ating mga position o how we will handle our in promoting the position of the Philippines. Paliwanag pa niya, nagbabago ang geopolitical landscape sa buong mundo kaya't hindi tiyak ang suporta ng mga kaalyadong bansa kabilang ang Amerika. Kasi pati alignment sa babago. Hindi tayo sigurado na, kunyari, our friendship with the United States, lumalabo yung relasyon ng Amerika sa iba't ibang bansa eh. Binigyan diin din niya na dahil sa presensya ng mga base militar ng Amerika sa bansa, maaring madamay ang Pilipinas sa posibleng sigalot. O nag-escalate siyempre. May escalation yung tension natin with China. Kasi sa nakikita ng China siyempre, kita-kita na talaga malapit na malapit tayo sa Amerikano. At kung sakaling may conflict, posibleng ma-involve tayo against China on the side of the United States. Kaya siyempre, tataas ang tension niya. Idagdag pa niya dito ang hindi maayos sa pamamalakad ng kasalukuyang administrasyon kaya hindi tayo nirerespeto ng ibang bansa. Hindi yan ang issue eh. Hindi yan ang issue. Kasi ang tinitingnan ng China, ang katulad natin, no? Ang China gusto rin makipag-usap. Gusto rin discussion. Pero ang tinitingnan dyan, mapagkakatiwala ba yung kausap mo? Yun, sa panig natin, gusto nating malaman kung seryoso ba ang China para makipag-usap. China ganun din sa atin. Sa ngayon, lalaroin lang tayo ng China. Kasi alam ng China na hindi stable ang ating political leadership. Hindi natin masasabi na matibay ang gobyerno natin sa kasalukuyan. Kaya para sa kanya, dapat pagtuunan ng pamahalaan ang pagpapalakas ng sariling depensa upang magkaroon ng kredibilidad at ambag sa anumang alyansa. So dapat tayo magseryoso. Ang aking maisasuggest dyan o rekomendasyon ay simulan na natin yung paghahanda ng sarili nating depensa. Wala tayong sariling external defense strategy. Wala tayong maipakita sa ibang bansa na meron tayong pwedeng i-contribute kung sa kunyari magkaroon ng bakbakan sa mundo. Kampi-kampihan, di ba? Paano ka tatanggapin ng mga gusto mong kampihan kung wala ka naman i-contribute? Ang mga bansa naman, kunyari sa Europa o yung Japan, yung mga kapitbahay natin, ang hanapin yan, hindi yung pabigat tayo sa magiging alyansa. Dapat meron tayong ma-contribute yan. Maliban sa pagpapalakas ng depensa, mas mainam pa rin anya na umiwas sa gulo at idaan sa maayos na usapan ang hindi pagkakaintindihan upang hindi madamay ang mga kawawang sibilyan. Well, pinakamaganda siyempre yung iwas gulo at saka tamang usapan. Yun talaga ang unang pinaka-importanting hakbang na gawin natin. Sa huli payo ni Gonzales sa mga Pilipino, anong ginagawa natin bilang isang bansa na iayos ang ating external defense? No? Dapat ayusin natin yan. Ang pakikipaglaban sa ibang bansa, hindi nakukuha sa mga yabang o tapang na mga personalidad. Iyan ay buong bansa ang involved yan. Yes, sa akin ngayon, this is the time na medyo magsimula na tayong ilabas yung ano ba ang sarili nating preparasyon.
ano ang pwede nating ikontribusyon. Para sa Diyos sa Pilipinas kung Mahal Almar Forzuelo, SMNI News.